Mahilig ka sa music pero yung music parang walang hilig sa'yo. Naririnig natin palagi yan, minsan katuwaan lang pero minsan seryosong usapan na. Alam ko masaya lang usapin uli ito pero for discussion sake, gusto ko lang ibahagi ang personal kong opinion tungkol dito. Dahil medyo madami-dami na rin naman yung musicians na nakasama ko, isa to sa mga paulit-ulit kong napapansin. May mga taong parang isang turo lang gets na agad. Isang pakinig lang, kaya na agad sundan. Parang natural na talaga lahat sa kanila. In other words, sila siguro yung tinatawag na gifted. Meron namang iba, average lang. Kailangan lang ng disiplinadong practice, consistency, and eventually, gumagaling din. At sa tingin ko, dito naman talaga kabilang ang karamihan sa atin. Pero meron ding pangatlong grupo. At ito yung gusto kong pag-usapan. Ito yung mga taong kahit seryoso, kahit disiplinado, kahit doblehin o triplehin pa ang effort, pakiramdam nila parang ang bagal pa rin ng progress. So, kung ikaw yan, baka naitanong mo na rin sa sarili mo, bakit parang ang dali sa iba pero sa akin sobrang hirap? Ang tingin kong sagot dyan, hindi talaga pare-pareho kasi ang learning curve nating lahat. Madalas tawag natin dito, talent. Pero para sa usapan natin to, tawagin na lang natin itong adaptability sa music. Yung bilis kung paano nag-a-adapt ang isang tao sa musical learning curve. At hindi lang naman sa music nangyayari yan eh. May natural sa math, may natural sa sports, may natural sa drawing, may natural sa languages. Siyempre, ganun din sa music. Hindi pare-pareho ang starting point natin. At para sa akin, realidad lang yan. At ito yung real talk na halimbawa. Kung pareho ang oras ng practice, pareho ang effort, pareho ang teacher, may posibilidad pa rin hindi pareho ang level na mararating ng dalawang tao. At alam kong mahirap tanggapin yon, pero sa tingin ko, mas mahirap kung ikukumpara mo ang sarili mo sa isang tao na iba ang starting point ng level kaysa sa'yo. Tsaka may isa pa akong napansin, yung mga musician na mas mabilis mag-improve. Hindi lang dahil sa talent eh. Kadalasan, mas teachable din sila, mas open-minded, hindi defensive kapag kinokorek. Handang sumubok ng ibang approach, marunong makinig. At minsan, yun pa ang nagpapabilis ng progress nila. Kaya kung pakiramdam mo, mabagal ang pag-adapt mo, baka hindi lang dagdag oras ang kailangan. Baka kailangan mo ring maging mas bukas sa ibang paraan ng pagkatuto. Ngayon, paano kung gusto mo talaga maging professional musician? Sa tingin ko, mas kailangan mong maging realistic. Kung alam mong mas mabagal ang adaptability mo, hindi ibig sabihin na imposible na. Baka kailangan mo lang tanggapin na mas mataas ang presyong kailangan mong bayaran para makamit mo yun. Anong ibig kong sabihin? Mas maraming oras, mas maraming repetitions, mas maraming feedback o advice, mas maraming ensayo, at mas maraming pasensya. Sa experience ko, hindi lahat ng professional musician ang pinaka-gifted. Pero halos lahat ng professional, tinanggap ko ano ang kailangan nilang gawin para makarating doon. Gaya ng sabi ko, hindi pare-pareho ang presyo ng pangarap natin. At okay lang yon kasi nga hindi rin naman pare-pareho ang starting point natin skill-wise. At kung ang goal mo naman ay hindi maging professional, wala rin masama doon. Hindi naman lahat ng nag-aaral ng music pangarap maging world class. Yung iba gusto lang tumugtog o makapag-express ng sarili. Yung iba gusto lang tumugtog kasama yung pamilya nila, kaibigan nila o barkada nila. O yung iba naman para makapag-serve sa mga churches nila. At lahat ng yan, valid na dahilan. Magkakaiba lang talaga tayo ng finish line, ng goals. Kaya tandaan mo, ang mabagal na progress pa rin yan. Hindi man natin mapili kung gaano tayo kabilis matuto, pero mapipili natin kung magiging teachable ba tayo. Kung handa ba tayong bayaran ng presyo ng goal natin. At kung itutuloy ba natin o susuko na lang. So kayo, ano sa tingin nyo? Naniniwala ba kayo na may iba't ibang adaptability sa music ang bawat tao? O nasa practice lang talaga lahat yan? Maganda siguro paki-comment ang opinions nyo para mas mabuksan pa natin ang kaisipan sa bagay na to. Salamat sa oras nyo.